Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga mga ka-review natin, nagpanik na BBM, suporta na kay BP. Nako, yan po mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kabayan, simulan na po natin to. Pasok ka. Magkaroon tayo ng civil war o kaya ng Ito revolution of the Si Captain Dadop, mga kabayan. people. Sabi po dito, kabado na ang palasyo, AFP at PNP. Umabot sa sukdulan ang pagkadismaya. Kay PBBM, people power, kasado na, pasok. Revolution of the masses. Revolution. Mahirap kontrolin yon. The AFP and the PNP cannot stop it. Magsama-sama man buo yung 400,000 na yan, AFP, PNP. 400,000 against millions of Filipinos. Walang magagawa. And you're all over the country. You can only master mga 50,000 people sa Luzon. And by then, most of the people, AFP, PNP, would have decided dun sila sa taong bayan. Okay. So, that's what we get. I hope na next time when you vote for a president, when we vote for a president, problem dito yung sistema kasi natin. You cannot run for president if wala kang pangalan Wala kang pera. Right. Mali sistema Dapat kahit sino na qualified, gustong tumakbo, may puso, maano siya ng nakapag-seminar na siya ng lahat ng kinakailangan niyang alam tungkol sa pagpatakbo ng bansa. Certified na siya ng COMELEC, pwede na siya. And then, bahala yung tao. Ganun naman talaga. Tsaka yung party system natin, mali, multi-party system. Saka Ayan, nakakita tol, democracy, tapos nun yung presidente mo, pagka 27% lang. Dapat ang ano natin, 50% plus 1. Kasi democracy, majority wins Hindi, mag-10 presidente, tatakbo. Diyos mio talaga. Kaya nga, tama yung may convention na gusto mo, tatakbo ka, tatakbo tayong tatlo, member tayo ng isang party, magdebatehan tayo. And then the party will endorse kung sino yung panalo. Fair and square, di ba? Wala palpak yung sistema natin. Palpak talaga. And this is what we get. Tapos nun, sa Congress. Pero mga kabayan, malayo na po narating ng Pilipinas, no? Kasi simula po nung si former President Duterte naging presidente, medyo na rin yung mga tao sa mga politikong tumatakbo. Medyo na pinag-aaralan na rin po nila yung mga taong dapat nilang iboto. Unlike nung mga panahon pa noon, mga kabayan, talagang wala. Diba? As long as kilala ka, sige, panalo ka. Pero ngayon, mayroon po mga kumakandidato, diba? Na mga kilalang mga personalidad. Pero hindi nanalo nung nakarang eleksyon, mga kabayan. Ibig sabihin, mga kabayan, no? Natututo na rin kahit paano yung mga Pilipino. Diba? Putyan, di ka makatakbo sa distrito mo. Nadaanin mo sa party list. O, para nationwide. Yun. Kaya nga, yun. Mga makabayan lang nandyan. Lahat ng incompetent naman yung... Mamaya, papakita po natin, mga kabayan, sinupalpal pa itong si Dilima, no? Ni Jesus Cudero. Pero ito muna ngayon. Iba. Pera-pera nga Bakit? Nahabol dyan yung yung kikitain na pera Correct. Kano yung MOE ngayon? 10,000 president sa taong bayan na yung pera, dalawa lang yung may hawak. Lahat sila corrupt, ganon. Kinasuhan to, ito ngayon yung impeach. Ito ngayon yung walang niya. Tangin na ngayon. Mga demonyo Mga demonyo. And may mga Pilipinong naniniwala na loko-loko si Inday Sara. Gago si Inday Sara. Gago mga Duterte. You see how demonic this situation is? Ako hindi nawawala ng pag-asa kasi sa tingin ko, nangyayari lahat yan dahil sa merong ang langit. May purpose ang langit. Kung kayo nakakakalimot na sa tumawag sa Panginoon,
Ngayon, tatawag kayo sa Panginoon, maganda ba? Yan ang gusto ng langit. Magdasal kayo na magdasal na divine intervention. I always want to, may ganun balita, sa, saan sumabog? Pwede nga may gawa administration, pwede nga may gawa yung mga kaliwa, o pwedeng may gawa niyan yung mga panatiko. Aabot tayo sa putangin na talaga eh. Huwag kasing at the expense of the Filipino people. No? Iwasan ninyo yung umabot tayo sa magkaroon tayo ng civil war o kaya ng revolution of the people. Revolution of the masses. Mahirap kontrolin yun. The AFP and the PNP cannot stop it. Magsama-sama man buo yung 400,000 na yan, AFP, PNP, 400,000 against millions of Filipinos. Correct. Walang magagawa. And you're all over the country. You can only master mga 50,000 people sa Luzon. And by then, most of the people, AFP, PNP, would have decided dun sila sa taong bayan. Yan nga, Nakakampihan, no? Ang PNP at AFP, mga kababayan, talagang kakampi po yan sa taong bayan. Pag nakikita na po nila na ginigipit na yung taong bayan, no? Kahit sabihin natin nababayaran yung iba sa kanila, no? Pero dadating din po ang panahon na matatauhan sila at kakampi po sila sa taong bayan. Because that is their mandate, mga kababayan. Yan po ang mandato nila. Yan po ang obligasyon nila, no? Sa bansang Pilipinas to serve and protect, no, the Filipino people, mga kabayan. Hindi po to serve and protect the politician, no, hindi po. Filipino people po, mga kabayan. Tayo po 'yun, taong bayan, all right? ang gulo ng ang gulo. Sa Nepal, isang araw lang, ano? Oo nga eh. Dinisyon na Oh, 'di ba? Sa Nepal, sinunog po yung ano nila eh, 'di ba? Sinunog, talagang rinansak, mga kabayan. Oh. Nabigyan ng leksyon yung gobyerno. 'Di ba? Sa Pilipinas kasi medyo maawain pa yung mga tao eh. Yung mga Pilipino talagang mapagmahal, mga kabayan. And parang ayaw natin ng gulo eh. Ayaw natin ng gera, ganyan, no? But our government is provoking a war against China. For example lang, mga kabayan. No, ang taong bayan ayaw pero yung gobyerno sige. Ano ba 'yan, mga kabayan? desisyon ng kagad. Tayo hindi, kasi gago tayo eh. Sabi ni I.D. Ching, heaven is truly the best refuge from all the oppression and abuse of the ruling demons. Only heaven is truly bitin eh. I.D. Ching. Socorro. Count is suspended. Sige, we go to war. O sino ngayon kawawa? Tayo, Pilipino. Are we ready? Yung No. problema, arrogante tayo, mayabang yung atin, pero our armed forces cannot, sila nga nagsabi, they will be able to fight for 30 days Correct. until reinforcement arrive. Paano kung hindi paano kung naman wala? reinforcement? Kasi sa homeland America, ayaw nila ng gera. In Congress, kunyari nila, ayaw bumoto ng gera. O, paano na? So we're fighting 30 days and then tapos ang Wala AFP and then kayong mga reservists ang papasok. Pamilya ninyo. No? If you're willing na ganyan ang stand ninyo, na atin yan, hindi paglaban ninyo. No? Pero wag kayo na magsasabi na pro-China yung mga ibang Pilipino na ayaw lumaban. Oh. Because we need our safety naman, di ba? Hanggat mari may iwasan yung gera, iwasan. Because war is Delikado yan. Dangerous. bad experience, traumatic, destruction, painful. Wala na eh. Yung scars nga, yung sugat gagaling, pero yung psychological scars, yung experience, makita mong pinapatay yung, kita mo na merong, sorry gory eh. Gory eh. And you see all the destruction around you, all the dead people around you. Gory talaga. And then, you
every day that you are into war, the farther away you go from being human. Kaya ako umalis sa serbisyo eh. Kaya ako umalis sa serbisyo kasi kita ko na ayoko ng ganito. Hindi ako ganito. Grew up in a Christian school eh. Tapos nun, gina-justify. Patay, training, kill or be killed. Mga ganun kami. US Ranger. There's only one rule in hand-to-hand combat. What is it? Kill or be killed. Kill. Ganun kami. Kill. Pati sparring kayo. Gusto mong patayin yung kalaban mo. Hand-to-hand combat nga. Tapos yung actual na, totoong kutsilyo, totoong hunting knife na ang ginagamit. Ayaw talang yun. Papasok ko rito, ba't ako papatayin itong gagong to, yung kalabang ko? Ba't ako papatayin itong loko-lokon to? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Ba't mo ako papatayin? Ganun din naman yung NPA. Hindi mo nakikita NPA. Papatayin ka nung 14-year-old, 15, 16, 17-year-old, papatayin ka. Ano bang ginawa ko sa iyo? Kasi hate nila yung gobyerno, hate nila yung sundalo. Hate nila yung doctrine, no? Hate nila. Gusto nila yung sila ang pinagtatanggol nila, yun nga, misled yung mga bata, itong mga teenager, no? Sige, wagam, parang granada, punta de warsyak yung mga bata ba? Thank you, Nori. Sabo Celestial, the government really needs a reset. It's violent. Tariela Unggoy, Edna Ogawang, galit talaga kayo kay Tariela, no? Arlene Sulit, longing for a charter change to amend political provision. Melba Sutcliffe, my smiling Dali Perez, correct, sir. So yan mga kababayan, ano po masasabi nyo dyan? Just comment down below. Ito mga kababayan, si Dilima, ayan ha. Pasadahan naman po natin itong si Dilima mga kababayan. Pahiya dito si Dilima. Manahimik ka Dilima, di na pa nakabuelo. Pinatigil na ni Cheese. Ito, pakinggan po natin to. Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, Sana all may opening statement. magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman only ang pera, Sana all may budget. Sana all may pero meron tayong kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ano ba ito siya? Ganyan din Senador ba ito? dapat Senator sa Judge ba ito? pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That the budget is intended for confidential operations does not mean that the Bakit kaya di makapagsalita ito ng maayos? Kailangan pa talaga may may accent mga di ba? Pilipino ka ba? conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Naalala ko lang si si Junel dito mga kababayan, no? Pag nakikita ko ito nandiyan sa Senado, siguro ko may natatandaan si Dilima mga pangyayari diyan sa Senado kapag napupunta sa diyan, no? 'Di ba si Junel, 'di ba mga kababayan, lahat po tayo ay nakapag-witness kung paano po siya umamin si Junel. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi Paano ito niyo palusot nasabi? para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo,
lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honor, and betrayal of public trust. Ayan na. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Honors, Respondent. again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima with ito naman si Jesus all due Cordero. respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning, it was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. Di ba? Ba't pa tayo aabot na ipos? Narinig na nga. Narinig na. Na naman. Share. Kalkal ko. Ito. May one- If I may just be given just Yes, seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin. Narinig May na. narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Palakpakan natin. Ito si Atty. Wawa. Pambira ng klaseng presiding officer to. Basura. Pambira yan. Since you are faced again with a similar situation, kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement. Pero siguro puro Decision The overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsel, so far Correct. as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. Tumigil ka na I kasi. submit, Your Honors, O, tapos and so I na. will wind up. Wala. Oh. Kapag ang isa Si alam mo naman yan na yung agenda nila. Alam niya yan kasi dapat pa siyang pag O, tignan. ano to si attorney din ito mga kabayan, si De Lima, di ba? Naging Justice Secretary. So alam niya yan mga kabayan, pero bakit niya pa rin ginagawa? Di ba? Sinasadya niya ba para talagang, di ba? Marinig ng taong bayan mula sa kanya mismo? O? Tignan mo, tatapusin pa talaga. Kasi nga, yung gusto nila, ini-aim nila, Chief. Correct. Yung natili sa pwesto. When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan Inaudit ng na nga eh. ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng Alam mo, bobo talaga kayo. Inaudit na nga ng ng COA eh. Ano pang gusto nyo? Kaya mag-audit? irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Objection. Yan na naman. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The Ayun na. objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Ako na to, ha? Payang-paya. Yung kiklip Thank you, Your Honor. Your Honor, we are Oh, ito ba yung witness nila? Joke. our first witness. Di ba Ay, parang ito. walang nangyari, patawa-tawa lang si De Lima. Kasi binababoy nga nila, wala silang pakialam sa rules ng... Sobrang napaya. Son of Miss Violeta Constantino. Yan, ganyan dapat. The clerk of court, through the sergeant at arms, is instructed to situate Miss Violeta Constantino Pati yung mga ex ni Ma'am Violeta niyan, maglalabasan pambira. Lalo na kung DDS pa yung mga to kakaalaman. the witness stand. Si Ma'am Violeta, oh. Ito pala yun.
Ano kayang pinanghahawakan sa kanya ng gobyerno? Bakit pumayag siya dito? Again, walang Pilipino nasa matinong katinoan, matinong kaisipan ang papayag na maging Correct. witness dyan sa impeachment. Court is directed to administer the oath to the witness. Please raise your right hand, ma'am. You, Violeta Constantino, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Kindly be seated, ma'am. Gusto ko munang batiin na When you're ready. Your Honor, we are offering the testimony of Miss Violeta Constantino to prove the following. Una, na si Miss Constantino ay isang retiradong department manager ng Land Bank of the Philippines, Show Boulevard Branch from May 2017 to January 2024. Pangalawa, na ang Land Bank of the Philippines, Show Boulevard Branch, ang nagproseso ng encashment ng 4 na cheque payable sa isang Gina F. Acosta sa halagang 125 million each sa mga sumusunod na cheque. Una, Land Bank Check Number 0000244027 na may petsang December 20, 2022. Ikalawa, Land Bank Check 4053 na may petsang January 31, 2023. Ikatlo, 00245511 na may petsang at ikaapat, Land Bank Check Number 00245664 na may petsang July 13, 2023. score muna si De Lima. Ang cheque ay lahat pinondohan ng Philippine Treasury at nilipat sa account ng Office of the Vice President. Ang tanong, illegal ba yan? Kaapat, na ang 4 na nasabing cheque ay personal na in-encash ng isang Miss Gina F. Acosta bilang SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Ikalima, bilang Department Manager ng Land Bank, Show Boulevard Branch, si Miss Constantino ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Miss Acosta. Iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa impeachment case in relation to Article 1 on confidential funds and in relation to the aforementioned purposes, Your Honor. Your Honor, that all were funded by the Philippine Treasury and drawn against the account of the Office of the Vice President. Subject to cross, Your Honor. May we proceed now, Your Honor? You may proceed when you're ready. Okay. The witness, handa na po ba kayo?
Baka namang hindi pa, di ba? Sure na ba? Ito yung makasuhan. Handa ka na ba? Pag hindi ka pa handa, Madam Witness, para lang tayo Anong itatanong dyan? Ay, kayo, nakaw down. preliminary matters, Madam Witness. Pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye? Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines. Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado? Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po. Wow, tagal ah. Okay. So, Tapos sinayaan mo lang na babuyin ka ng mga taga-prosecute. Sinayaan mo lang na babuyin na ay potasyon. inyong naging posisyon sa Land Bank kung meron man. Ako po ang department manager po sa Land Bank Show Boulevard Branch. Okay, sabi ninyo, kayo ay isang department manager ng Land Bank Show Boulevard. Madam Witness, ano ba ang ibig sabihin ng department manager? Ang department manager po ay kagaya rin po ito ng isang branch manager ng isang bangko po. Okay, so parang branch manager din po. Ngayon, bilang department manager, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong functions and responsibilities? anong departamento mo? Di ba? Ang main function ko po as a branch manager, ako po ang nag-oversee sa lahat ng transactions po ng branch, particularly po sa opening ng accounts, deposits, encashments, withdrawals. Kasama na rin po dito yung pagmamarketing po and other administrative functions. Okay. Now, kanina, Madam Witness, Delikadong sabi mo babae kayo ito. ay department manager sa Show Boulevard Branch. Now, ang tanong ko po, kailan po kayo nagsimula maging department manager ng Show Boulevard Branch? Kailan hanggang kailan po? Kung maalala po ninyo. Nag-start po ako sa Land Bank Show Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako noong January 2024. Okay. Now, Madam Witness, nandito po ngayon kayo sa impeachment court. Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo? Baka umamin yan ha. Kung bakit nandiyan, yari kayo. Nandito po ako sa araw na ito dahil po naka-receive po ako ng Ah, subpoena yun. from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni VP Sara Duterte. Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kung meron man po? Tungkol po ito sa 4 na cheque po ng OVP na in-encash po sa Land Bank Show Boulevard nung ako po ay branch manager. Okay. Ngayon, binanggit po ninyo 4 na cheque. Ano po itong 4 na cheque ang binabanggit po ninyo? Yung 4 na cheque po ito ay Yung mga sinabi mo. nakapangalan po kay Miss Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each. Okay. Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa 4 na cheque na binabanggit po ninyo? Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee ng encashment na to nung ako po ay branch manager po ng Show Boulevard Branch. Okay. Now, Madam Witness, kung ipakikita po sa inyo itong 4 na cheque na in-encash po ninyo sa Show Boulevard Branch, pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito? Opo. Okay. Madam Witness, Your Honor. Yes, Council for Respondents, Just Attorney Paul. if What is your pleasure? Council's okay with just to expedite the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks. okay. Has the ability to identify the checks. And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor. For the reference of the senator judges,
You're referring, Attorney Poa, to the 4 checks. Mabigat to itong ika nga mga bala ng defense dito sa isa na to. Itong mga taga-prosecution, ito. Just to confirm, Clerk of Court is directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be Exhibit P128 to P128A1 for the prosecution and Exhibit D1130 and D1130 OVP1. Is that it? That is correct, Your Honor. So this is one of the checks. Yes, Your Honor. Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the senator judges can catch up. Given that the respondent is stipulated to the aforementioned checks for one. Wala nang drama. Madam Witness. Nagdrama pa yan eh. 2022, Alam niyo, January hindi ko kakalain 31, kung siya Tommy 2023, Oh. April 18, 2023, and July 13, 2023, correct? That's correct, Your Honor. Encashed as well? Yes, Your Honor. The Philippines, and the payee was Gina Acosta, Your Honor. So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta. As the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors kindly Hindi naman proceed kasi with ano other eh. items given the stipulation by the counsel for respondent. There's no need for this Thank you, witness to Your Honor. testify in these matters anymore. Thank you, counsel. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po ako nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba at ito po ay Anong image yan? tingnan natin. Ano? Ito po ay nakamarka Naku, bilang Exhibit P-Roman numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin Cheque, sa cheque. baba? Kung alam po ninyo. Ano ba yan? Sir, pwede po ba akong makahingi ng Kopya. copy? Medyo malaki. Your Honor, may we request... Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from the respondent. Ano Your kaya Honor, yung may sinasabi? assisting counsel, Attorney Cristina Pasicolan will approach the witness, Your Honor. Yan na ba yung ano? Yan na ba yung ebidensya nila? The clerk is instructed to kindly magnify the submarking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors. Exhibit yan. Yung nasa baba po, na may marka po na binanggit ko pong exhibit. Certified, Pakiulit po, please. certified true copy, Dito digital po sa copy. cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po ditong nakamarkang Exhibit P-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo? Yung po bang certified true copy po? Check. Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Diyan po sa... Yung imahe po. Di na... Gag. Ano ba yan? Parang sablay naman ata ito. Di ata sila nag-practice. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan ano? Parang- Oy, George Juan, 250 million na tayo dito. Galing-galingan nyo. Ganyan kayo. Doon po sa isang malaking box. Yung malaki. Ano po yan? Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung check. Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan?
Doon po sa 3 boxes. So, yung Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong pakilapit po sa mic yung para marinig po tayo. Yan. Yung pong gulo ni Chua, imahe mga dyan po, kabayan. sa baba po ng, di ba yung taas po, yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan? bali Turo po, nyo kasi. po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier. Okay, saan po nakalagay yan? Sa may? Sa upper ano po. Sa Yung dorsal? po- Sa sa dorsal likod po side ng ng cheque. cheque. Okay. Opo. Now, Yung una Madam pong Witness, box. dito po sa box na to, meron ditong 3 maliliit na box. O pwede po bang mai-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas. Bayan. Paharap. Bayan! Pa-rotate po. Uwa. Paki-rotate po. Paki-rotate. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa take? Okay. Hindi pwede. Grabe, no? Grabe yung exposure dito ni Chua, mga kababayan. Anyway, wag na muna natin tapusin yan. Ano pong yung masasabi dito, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po. Yan, mabanalin na tayo kay Chua, ha? Nilamon yung oras natin ni Chua. Maraming salamat po, mga kababayan.